Mahigit 100 bihag ng Moro National Liberation Front ang nakalaya na. Kung gaano kasidhi ang takot at pangamba ng mga kaanak para sa mga mahal nila sa buhay na nabihag, ganun din katindi ang kanilang saya nang malaman nilang laya na ang kanilang mga minamahal. Mula sa Campo Batalya, sa Zamboanga pa rin po ito, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mike, hindi bababa sa 150 yung kabuang bilang ng hostages na malaya na ngayon. 117 dyan ay pinalaya simula lamang kagabi. Paruot pa rito ang bus na ito sa pagsundo ng mga nakalayang bihag ng MNLF fighters mula sa war zone. Bakas pa rin ang takot sa mukha ng ilang nakalayang bihag kahit pa nasa loob na sila ng kampo ng pulis. Nang mabalitaan ng mga kaanak na ligtas na ang mahigit 100 bihag, napasugod sila sa kampo. May dalang litrato ng kanilang kaanak na nabihag. Nagbabakasakaling kasama ito sa nakaligtas. Kabilang dito sina Carl at Bradford de Guzman na umuwi pa mula sa Amerika para hanapin ang kanilang 2 taong gulang na anak na na-hostage umano kasama ng lola nito. Ako baby, namimiss na kita. Diyos ko. Ang dami po namin pasalubong sa kanya. Binitbit namin lahat. Opo. First baby kasi namin yun. First baby. Masayahin bata pa man din. Matapang lang talaga. Oh. Sana matapang lang talaga yun. Hinahanap naman ng babaeng ito ang kanyang ina at lolo na naiwan daw niya sa bahay noong gabing sumalakay ang MNLF. Papasok pa lang kami ng pabirada ng lustre, nakita na namin yung mga MNLF na may banda ng pula dito, tapos may mga ano na sila, marami na silang naglalakad papunta ng birada. Kaya ang ginawa namin, tumakbo na lang kami. At saka may mga sakit sila sa puso, yun ang problema ko sa kanila. Kung paano, makakain pa ba sila o ano ba yung sitwasyon nila doon. Ang iba, maswerteng napawi ang pag-aalala nang makita sa telebisyon na napalaya na ang mahal sa buhay. May dala ko yung damit niya. Sabi ko, kasi nakita ko nga walang damit. Maya-maya pa, Sa pamilya ng mga nailigtas na mga hostage, no? Naandito sila ngayon. nasundan ito ng pag-anunsyo ng pangalan ng mga nakalayang bihag. Dito, hindi na nakapigil sa emosyon ang ilan. 8 days mo, no? 8 days. Nice. Nag-ano lang. Ano yung kinakain naman? Kinakain. Tubig, sabi niya, nakatext siya, ma'am. Tubig lang daw yung iniinom niya, ma'am. Tubig lang po daw. Walang pagkain? Opo. Pwede, opo. Ayan. Ito. Sa loob ng kampo, sumailalim sa processing ang mga dating bihag ng MNLF. Doon, sumasailalim sila sa medical exam, stress debriefing at kinukuhanan din ng statement kaugnay sa kanilang naranasan sa kamay ng mga rebelde. Makalipas ang may 4 na oras, natapos ang paghihintay ng ilan. Maswerte ring tinawag ang pangalan ni Jocelyn para makita ang anak na si Rachel May Evangelio, 18 years old. Pero mag-isa lang nang lumabas si Jocelyn. Pinaiwan ng mga otoridad ang kanyang dalaga para kunan ng impormasyon kaugnay sa mahalagang papel daw nito sa pamumuno sa pagtakas ng 68 katao. Mahigpit na yakap at masarap ng ngiti ang salubong ng mga kaanak sa mag-asawang ito na sa kabila ng kanilang edad ay binitbit daw ng MNLF sa paglipat-lipat nila ng pagtataguan. Doon kami sa isang sulok. Doon kami, dinalagyan namin ng ulo namin ng mga kung ano-ano gano'n. Sa isang sulok lang kami kung magputukan. Nang ilabas ng mga otoridad ang kanilang 2 taong gulang na anak, napatakbo sina Carl at Bradford. Sa yakap ng isang musmos, napawi ang lahat ng lungkot.
Mel, talaga namang nakaka-touch yung eksena na yan. Pati yung mga miyembro ng media ay talagang naantig yung damdamin nung pinapanood yung pamilya na yan na finally sila po ay magkakasama na. Samantala po ay iba-iba po ang kwento ng mga released hostages. Yung iba ang sinasabi nila, sila ay parang napabayaan na lamang ng kanilang MNLF captors dahil na rin sa abala ang mga ito sa bakbakan. Yung iba naman ay nakatakas habang nagpapalitan ng putok ang MNLF at ang gobyerno. Pero kung ang militar ang tatanungin, para sa kanila ay resulta naman ito lahat noong pressure na in-apply nila sa pwersa nitong grupo ng MNLF. Mel, Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.